Magandang hapon po sa inyo. Welcome po kayo sa aking YouTube channel na Ang Daan ng Katotohanan. At maraming salamat po sa mga sumuporta sa aking YouTube channel sa pamagitan po ng inyong pag-like at pag-share at pag-subscribe. Sa hapon po ito, ang ating po pag-aaralan ay panibago namang serye ng pag-aaral ng Biblia na may kinalaman sa paksa na sino ba talaga ang sumulat ng 10 utos. Ngayon po ay lumalabas na sa mga social media at sa ibang mga aral ng ibang sekta ng pananampalatayang Kristiyano na si Moises daw po ang sumulat ng 10 utos. Ano po? Yan nga ba ay totoo? Atin po yung titingnan sa banal na kasulatan. Ang kanila pong binabanggit na talata ay 34:28. At siya naroon na kasama ng Panginoon ng 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumain ng tinapay o uminom ng tubig at isinulat niya sa mga tapyas ang salita ng tipan, ang 10 utos. Yung pong salitang niya ang kanila pong ginagamit para po sabihin na si Moises ang sumulat ng 10 utos. Ang niya nga naman sa grammar ay third person singular. Ano po? Singular. At sapagkat niya, ang iniisip po nila ay si Moises. Sapagkat dun sa unang pangungusap, si Moises ay hindi kumain. Ang tinutukoy nga po talaga nun ay si Moises hindi kumain ng tinapay o uminom ng tubig. Pero yung pangalawang pangungusap, hindi na sigurado tayo kung sino yung tinutukoy na niya. Si Moises pa rin ba yun? O ang Diyos na sapagkat kasama niya ang Diyos? Ano po? Sino yung niya? Ayan po yung ating malalaman mamaya. Ano po? Kapag hindi mo natiyak kung sino yung niya sangayon sa Biblia, ay malilito ka nga po at sasabihin mong si Moises ang sumulat ng 10 utos. At ito po, ang unang pagsulat ng 10 utos ay nakalagay dito po sa Exodo 31:18. Sabi po ganito, pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Diyos mismo po nagsulat ng 10 utos. Sangayon po sa talatang ito. At dito po sa 32 ay makikita po natin na binasag ni Moises yung sulat ng Diyos, yung sinulat ng Diyos ng 10 utos na nakalagay sa 2 tapyas na bato, sapagkat na siya po'y bumaba sa bundok ay nakita po niya na sumasamba sa guyang ginto ang mga Israelita. At sa kanyang galit po ay naibagsak niya ang kanyang hawak na 2 tapyas na bato at ito'y nabasag, ang 10 utos. Kaya sabi din po sa 19, na makalapit siya sa kampo at kanyang nakita ang guya at ang pagsasayawan, ang galit ni Moises ay nag-alab at kanyang ibinato ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at binasag ang mga ito sa paanan ng bundok. Yan po, napakaliwanag. At sapagkat ito po yung nabasag, ang sabi po dito sa 34:1, anong ganito? Sinabi ng Panginoon kay Moises, tumabas ka ng 2 tapyas na bato, na gaya ng una na aking isusulat sa mga tapyas ang salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag. Sino daw po ang magsusulat sa pangalawang pagkakataon ng 10 utos na binasag ni Moises? Ang sabi ng Panginoon Diyos, aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag. Ano po? Napakalinaw. Na pagkatapos babasag ni Moises ay isusulat muli ng Diyos ang sulat na yon na nakalagay sa unang tapyas na nabasag. At ngunit inutusan ng Diyos si Moises na tumabas ng bato. Yan po. Kaya yung 2 tapyas na bato ay si Moises ang tumabas doon sa pangalawang pagsulat. Pero ang susulat ay hindi si Moises, kundi ang Diyos. Yan, napakalinaw po. At kung ating titingnan, maraming mga batas ang nilagay dito. Yung mga kagaya po ng nung sabi ng Diyos na isusulat niya yung 10 utos muli, nagsabi ang Diyos ng mga batas pa. Yan, babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga batas ng pangako, yan, ay binanggit ng Diyos. Nandiyan po yung kapistahan ng tinapay na walang pampalsa, ay papangilin ng 7 araw, at lahat daw ng magbukas ng bahay bata, yung panganay ay sa Panginoon, pati panganay ng hayop.
pati yung Sabat, sabi po dito, 6 na araw at ipapangilin ang piyesta ng Sanlinggo. Marami ano po. At itong mga bagay na ito na sinabi ng Panginoon ay isusulat daw ni Moises. Yan. Sapagkat sa pamagitan ng mga nakalagay, sinabi na yon, yung batas ng tinapay na walang libadura, batas po ng piyesta ng Sanlinggo at marami pang ibang mga batas, ipinasulat ng Diyos ito kay Moises. Pero ang 10 utos ay hindi si Moises ang nagsulat. Akala lamang nila ay si Moises ang nagsulat sapagkat ang nakalagay po dito ay isinulat niya sa mga tapyas ang salita ng tipan ng 10 utos. Sino yung niya? Ito po ba ay si Moises? Aba, hindi po. Yung salitang niya nga po ay third person singular. Ito po ay personal pronoun. Pero yung niya na yon ay tumutukoy sa Diyos sapagkat ang sabi sa 31 verse 1, Diyos ang magsusulat ng 10 utos at hindi si Moises. Yan, napakalinaw po. Kaya nga po, sa ibang salin ng Biblia, itong lumang Biblia, ano po, sobrang luma. Sa 34 ng Exodo, talatang 28, ganito ang pagkabasa. Sobrang luma na po talaga nito, na natatanggal na yung ibang bahagi. Sinisilid ko lang uli. Ang tagal na po nito sa akin. At ito'y, ang daming mga guhit-guhit. Yan. Sapagkat ito po ay, daming mga guhit-guhit. Mga pinag-aralan ko po ito, mga 1990 pa, nung binili ko itong Bible na ito. At hanggang ngayon, ay sira na, ay nasa akin pa. Tingnan po ninyo, 34:28. Ganito po ang ating mabasa. At siya natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man lamang ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan, ang 10 utos. Sino daw po ang nagsulat? Sang-ayon po sa ang Biblia. Ang Biblia po, ano po? Ito po, yung luma. Ang nagsulat daw po ng 10 utos ay hindi si Moises, kundi ang Panginoon. Sang-ayon na rin sa mga talata na sabi ng Panginoon ay aking isusulat muli ang mga salita ng tipan na iyong binasag. Yan po, Diyos daw po magsusulat. Kaya sa talatang 28 sa Bibliang ito ay Diyos nga po ang nagsulat. Ano po? At kung ating titingnan sa Deuteronomio, ano po? Deuteronomio Kapitulo 9, inulit po dito na talagang Diyos ang nagsulat. 9, talatang 10. At ibinigay sa akin ng Panginoon ang 2 tapyas, excuse me po, na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Nasa mga iyon ang lahat na magsinabi ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng pagtitipon. At ito nga po ay nabasag. Ano po? Nang nakita po ni Moises nakita po ni Moises na sumasayaw sila at sumasamba sa guyang ginto. Kaya doon sa talatang 17 ng Kapitulo 9 ng Deuteronomio, binasag po yun ni Moises sa kanilang harapan. At sapagkat ito'y nabasag sa 10:1 at 2, ay ganito, ng panahong iyon ay sinabi ng Panginoon sa akin, tumapyas ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, umakyat ka sa akin sa bundok, at gumawa ka ng isang kaba na yari sa kahoy. Isusulat ko sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong binasag at iyong isisilid ang mga iyon sa kaban. Yan po. Talatang 4. At kanyang isinulat. Yung Diyos ang tinutukoy na nagsulat sa mga tapyas ang ayon sa unang nasulat, ang 10 utos at sinabi ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng pagtitipon. At ang mga iyon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Pagkatapos daw isulat ng Panginoon ang mga salita ayon sa salita ng unang tapyas na nabasag na sinulat muli ng Diyos, ay ibinigay iyon sa kanya ng Diyos. Binigay kay Moises. Yon, yung mga tapyas.
Kaya napakalinaw, ang Diyos ang sumulat doon sa tapyas ng mga bato. Yan, napakaganda ano po. Kasi kapag talagang hindi mo bubusisiin, maniniwala ka na si Moises ang sumulat at palalabasin nila, hindi makakapag-aring ganap ang kautusan ni Moises. Yan ang mga 10 utusan niya, hindi utos yan ng Diyos, yan ay kautusan lang ni Moises dahil hindi mo napag-aralan eh. Pero napakalinaw, hindi pinagkatiwala ng Diyos kay Moises ang pagsulat sapagkat ang 10 utos ay sagrado. Ito po'y banal. Ano po? Nakalagay nga po sa Roma, ang kautusan ng Diyos ay matuwid, banal, matuwid at mabuti. Yan. Yan po'y nakalagay sa Roma Kapitulo 7:12. Ano po kung di ako nagkakamali? Ng Roma, tingnan ko nga po. Baka ako'y nagkamali. Ano po? 7:12 ng Roma. Tingnan nga natin. Kaya ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Sagrado po yung utos na yon, kaya hindi po yan pinahintulutan ng Diyos na si Moises na lamang ang magsulat. Sapagkat yan ay sagradong utos, Diyos mismo ang nagsulat ng kanyang sariling daliri. Kaya nga po, napakatibay na ito hindi utos ni Moises. Hindi si Moises lang may gawa nito, kundi Diyos po talaga ang nagawa. Yan. Kaya kapag gagawin katuwiran niyan, kasi kapag tinanggap mo na si Moises ang sumulat niyan, madali-dali na sa kanila na sabihin tinanggal na ang 10 utos. Sipin mo, tatanggalin mo yung utos na huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw. Sasama po ang ating mundo. Pwede na palang pumatay, mangalunya, magnakaw, pwede mong bugbugin ang magulang mo, pwede mong imbutin ang pag-aari na yung kapwa, pwede kang gumawa ng ibang Diyos at sambahin mo. Sapagkat wala na yung 10 utos. Pwede mo nang banggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Ay bakit nila gustong tanggalin at sabihin wala na ang 10 utos? Umiiwas po kasi sila doon sa ika-4. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun po, iniiwasan. Mas madaling iwasan po yon kapag pag sumang-ayon ka na wala na nga ang 10 utos. Yun po ang malaking problema. At dahil po dito ay talaga po nga hindi po natin kayang patunayan sa Biblia na si Moises ang sumulat ng 10 utos. At ang nakalagay talaga ay ang Diyos ang sumulat. Kahit pag-aralan mo ang Ikalawang Korinto Kapitulo 3, hindi mo mapapatunayang si Moises ang nagsulat. Yan po. Diyos ang nagsulat nito kung paanong sinulat ng Diyos sa 2 tapis na bato. Diyos din muli ay magsusulat ng kautusan ng Diyos sa puso ng mananampalataya sangayon sa Ikalawang Korinto Kapitulo 3, talatang 3. Ano po? Kaya nga po, ang mawawala lamang ngayong batong pinagsulatan, yung utos sa hindi mababago. Ito po isusulat sa puso ng mananampalataya sangayon sa Hebreo Kapitulo 8, 8 hanggang 10. Ano po? Napakalinaw po niya. Kaya nga po, ang utos na yan ay nagpapatuloy hanggang sa kapanahunan natin ngayon at kahit sila na nagsasabing wala na 10 utos, ay sinusunod pa rin nila ito. Hindi sila pumapatay, hindi sila nangangalunya, hindi sila nagnanakaw, hindi nila binubugbog ang kanilang magulang, wala din silang ibang mga Diyos. Ang talagang iniiwasan lang po nila sa utos na yan ay yung Sabat. Kapag wala na po yung utos na yon, napatunay nila, ay madali na pong sabihin na wala na po rin yung Sabat. Kaya yan po ang ibig sabihin po niyan. Ngayon po, ay maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga video po natin at sana nagkaroon po ng malaking bahagi sa inyo ang bidyong ito at ang pagpapala po ng Panginoon ay maranasan po nating lahat. Paalam po muna sa inyo.